Sakto afternoon, mga kasakto. So mga kasakto, harvest tayo sa ating pork butts Litos Iceberg. So kayo na magsabi kung anong nakikita nyo, kung gaano ba ka quality yung ating litos. So still, ang ating explain dito yung ating harvest, at the same time ipakita din ang ating intercropping na carrots variety ni Condor. Again guys, hindi tayo binayaran ni Condor dito ha. Diyan nagpo-promote lang tayo. Condor, shout out ha. Yung mga buto nyo rito sa litos, tagal na, maraming mga bulaklak na lumabas yung iba. So back tayo sa ating topic, sa pag-harvest ng Litos Iceberg. Sa pag-harvest, at the age of 37 days old, kahapon start nag-harvest ito. Napaka laki na ng bilog nya, o yung pabilog na maturity na edad nya. Hindi naman gaano ka taas yung days harvest nya. Yung masabi ko lang rito is kailangan na siyang tanggalin for the sake sa ating intercropping na carrots. Yung carrots natin guys, oh, tingnan nyo, pansin nyo. So yan, nasa gitna yan, oh. So kung hindi mo ito kukunin, may tendency na may magka-penetrate si fungus. Kasi hindi man siya ma-fungus, ma-attack siya ng blossom and rot. Blossom and rot, napaka-delikado at napaka-selan sa tanim na maliliit pa lang. So sa tanim na ito, kailangan advance ka lagi. Prevention is better than cure, yun nga sabi nila. Pero basic yan. Kung ikaw ay farmers, hindi na kailangan gawin mo yan. Dapat gawin mo yung hindi mo pa nagawa. So sa ating pagko-cover ngayon, content natin is yung intercropping. Nag-focus tayo, oh. 28 day 28 ating carrots ngayon, mag-isang buwan. 27 days old ngayong araw na ito. Ito na yung dahon niya. Nasa 3 to 4 leaves. Yan. Kita nyo. So intercropping, nakakita tayo ng magandang panimula sa ating carrots o kanyang starting. Ang pagko-cover natin ngayon guys is tinulungan lang namin yung paano makababa yung ating hinarvest. Kasi yung mga presyo natin dito ngayon is hindi kaanyaya talaga. Pero okay lang, at least ubos siya. Sa edad na 37 days old ng ating litos, day after transplant, nakaharvest na tayo ng kapilan daw? 8 boxes. 8 ganito. So ano? 8 ganyan. So ngayon okay, ay hilig rin mo. So yan ang hirap dito sa aming area. Napaka hirap na trabaho sa farmers. Sa Bisaya pa, dili lalim. Lalim ang trabaho. Bera. So buti na lang malakas yung ating body. Shout out yung ating isang subscriber, no? Yan. Galing yan ng evacuation center. Kargata daw. Ay, tutob ni mo. Ayan, update din tayo sa ating Haring Bulkan Kanlaon na nahimik na. Pero yung mga casualty hindi na nahimik, ang ingay nila. Yun, tayo yung casualties farmers. Hirap, napakahirap dito sa aming lugar sa ganitong panahon. After mga bagyo, 16 bagyo yung tumama sa ating area, pero still tumatayo pa rin para salubungin yung ating
mga kapwa farmers, sa magandang balita na tayo ay nakapag-harvest pa rin. Kahit sa pagsubok ng panahon, kaya pa rin natin itayo yung sariling atin. Hindi lang tayo farmers, hindi ito trabaho, kundi isang tasking ng isang tao na gustong makapagbigay pagkain ng pawis sa kanyang pamilya. So ito ang pinakamahirap sa atin. Wala tayong natanggap na tulong. Kahit sentimos wala tayong nakuha. Puwira lang sa mga malakas doon sa taas. Doon sa taas oh. Yan, dyan sa taas. So nagpasalamat lang tayo, hindi tayo tinamaan ng malakas na abo ni Kanlaon. Dito is natira pa ito. Pasalamat pa din tayo. Isang kagalakan pa rin sa isang farmers na makatulong, makatanim ulit. Kahit mura yung tanim, importante mag-survive pa rin sa second crop. Yung ating pipbats nandun sa taas. Din yung ating siling panigang, yung Kanlaon variety na panigang, doon sa area na yun. Continue pa rin yung ating pag-aalaga. So yan lang muna, kunting update dito sa ating area. Kanlaon City, Negros Oriental. Kasing bangis ni Vulcan Kanlaon yung ating pagcha-challenge bilang isang magsasaka na farmers na hindi susuko kahit anong pagsubok ng panahon. Bagyo ka lang. Farmers ako. Hindi susuko. Pwedeng titigil pero hindi susuko. Salamat, Insakto TV.